Amen. Are you excited? Sige po, at makakapakinig po tayo ng napakagandang katuruan mula sa Panginoon. Alam niyo po ba, I miss you. Kasi po matagal po ako hindi nakatayo dito sa harapan eh. Oo, talagang, salamat naman sa Panginoon at pinahintulutan niya akong tumayo dito. Ayaw ko lang kung namimiss niyo ako. Namimiss niyo, salamat naman po. Amen. Praise God. So, ang ating po mapag-aralan ay isa sa napakaganda. Simple lamang to, no? Simpleng katuruan from the Gospel of John, pero punong-puno po ng kahulugan. Praise God. Sige po. Ang papag-aralan po natin ang high price of worship, no? Ang napakamahal na papuri sa Diyos. Paano ba tayo makapagbibigay ng napakamahal na papuri sa Diyos, no? Pag sinabi natin napakamahal, no? Talagang ito na yung kumbaga bang papuri sa Panginoon na talagang we cannot question. And God is talagang very happy na makita sa atin sa mga buhay natin yun, no? Praise God. Dito po sa John chapter 12, verse 1 to 8. Let us open our Bible in John chapter 12, verse 1 to 8. Yung wala pong mga Bible, you could read in sa ating pong screen. Sabi po dito, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining in the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Verse 4, but one of these disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Verse 6, he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Praise God. Verse 7, leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam niyo po ba, napakasimple lang itong istorya, pero napakalalim po ng kahulugan at napaka-importante ng ibig sabihin nito. Okay. Praise God. Ang ating pong title ay High Price of Worship. Dito po makikita natin ang uri ng pagpupuri na ginawa po ni Mary sa ating Panginoon. It is common to us na to define worship, to understand worship is that by only singing, no? And hindi natin tinatanggi yun. Singing is a part of worship. That is only a part of worship. There are many things that we could worship God. And in these verses, we will study it, no? Kung paano, by example, ay makikita natin yung ginawa ni Mary. Dito po, ano po ba yung worship na gusto ng Panginoon na may kukonsider na high price o napakamahal, napakahalagang worship na dapat nating ibigay sa ating Panginoon? Alam niyo po ba, ang worship po na word, it means to say reverence to God. Hindi po sinabi doon na reverence to God by singing. No, hindi sinabi na ganun lamang. Ibig sabihin, anything you do sa ating Panginoon, no, that is worship. Kaya nga sinabi niya nga dito sa epistle ni San Pablo, whatever you do, do it for the glory of God. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, gawin natin para sa Panginoon, and that is worship. That is reverence. Paggalang natin sa Panginoon, pagpapakita na nirerespeto natin ang Panginoon.
So kahit anong ginagawa nyo, even though you are not standing in the pulpit or singing, whatever you do, kahit na nagbubuhat lamang kayo ng silya, nagpupunas kayo, nagsishare kayo ng gospel sa labas, yung kapitbahay nyo, sinishare nyo, mga anak nyo, sinishare nyo ng gospel. May tao nangangailangan ng tulong, tinulungan nyo. Merong nangangailangan ng konting salapi, nilimusan nyo. Ginawa nyo yun dahil sa pagmamahal nyo sa Panginoon, sa pagsunod nyo sa Panginoon. That is worship. Kaya there are many things that we could worship God. Dito makikita natin, a good example of yung ginawa ni Mary na worshiping God in a high price. Next slide, please. Okay. The expense of worship. Ito po yung isa sa mga ginawa ni Mary, the expense of worship, giving the best. In John chapter 12, verse 3, sabi nga dito, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. Ano ba itong pure nard? So makikita natin sa picture natin. Ang nard po, tinatawag rin natin spike nard, ay nakukuha lamang niya sa mga remote areas, sa mga bundok ng Himalaya, sa India. Sa mga ibang bansa meron na, pero nagsimula yan sa India, yung nard na yan. Ang ginagawa yan, in-extract yan, mabango kasi yan. Ang in-extract yan, hindi yung bulaklak, hindi yung bunga. Yung pinaka-stem niya, hanggat yun sa root niya. Ang ginagawa nyon, ini-steam yun at saka dinidistill. So, yung hanggat sa ma-purify, lumabas yung langis. At yung mga dried na mga ugat niya, ang ginagawa po yun, kung hindi dinidikdik, ay kinigiling po yun ng pinong-pino. Sabay yung na-extract na langis doon sa steam, na yung nard nga, ay ihahalo yung yung ugat pa. Ihahalo, may langis na, mabango na yun, ihahalo pa yung ugat na dinurog. At ayun po ay ibababad ng 3 to 6 weeks. Matagal po yung proseso. Kaya po ito ay konting-konti lang pong langis na nakukuha po dito. Kaya po ito ay napakamahal. During the time of Mary, sabi nga dito, pint. Ano bang sukat ng pint? This is almost half a liter, 0.47 liter. 300 pence po ang presyo nito. Ang isang pence po kasi, kaya nga sabi nga yung 300 pence ay katumbas na ng sahod ng tao sa isang taon. Yan. Patulad na ng sahod ng tao sa isang taon. Kasi yung tao noon, panahon nila Mary noon, nila Jesus Christ, ay sumasahod lamang na 1 pence. Yung 1 pence na yun, bago mo mapunta yun sa'yo, talaga paghihirapan mo sa buong araw yun. Ganun po yun. Ngayon po, ang presyo po ng nard na yung perfume na 1 pint na binuhos ni Mary doon sa paa ni Jesus Christ, wherein at pinambahid niya pa ang kanyang buhok, ay it costs sa presyo po natin is 15,000 to 30,000 US dollar. Pero mo, sahod na sa isang taon niya. Magkano yun? I-convert times 55. Magkano po yun? Sige po, sino pong ano? Okay. 30 times 55. 1.6 million? Grabe, ganun. Ganun katindi. No? 1.6 million. Yung ganun lang, kaya ito ay talagang napakamahal talaga. No? Ay ito po ang ginawa po ni Mary na nagbigay siya ng papuri sa Panginoon by giving the best. Kung ano yung nasa kanya yung possession niya. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung ano po yung best sa atin, ayun po yung bigay natin sa Panginoon. At ano nung nangyari po? No? Natuwa po sa kanya. Remember this. Once we give what is special from us, we give the best. God will also give the best for us. At hindi lamang po niya tayo pagpalain sa isang bagay, sa maraming bagay. Why po nakakita po tayo ng maraming tao, mga kapatiran, na pinagpapahal ng Panginoon, hindi lamang sa material na bagay. No? Sa maraming aspeto ng bagay niya.
sa buhay niya? Because he always or she always give the best sa ating Panginoon. Sa offering na lamang natin. Don't worry of giving a big sum of money even though that money costs a lot sa'yo. No? Brad, pambili ko na lamang to ng bigas eh. Wala na kaming kakainin. Pero kung ayan ang conviction sa'yo ng Panginoon, tinitest ka ng Panginoon, once you give, no, that thing, that money sa ating Panginoon na it costs everything sa'yo, ibabalik ng Panginoon sa'yo siksik, liglig, at umaapaw. Remember this, ang Panginoon po, ano yun? Hindi po unfair yan. Pag yan po nagbalik sa inyo, sobra-sobra po at umaapaw po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam niyo po ba, ito po nard na ito, bakit po nag-expensive dito? Alam niyo po ba ang mga benefits na ito sa buhay, sa tao? Kaya po ito ay talagang marami po na mga during their time Jesus Christ ay talagang maraming tao na they try the best na makapag-ipon, na makabili nito. Kahit na kukunti lamang na ganun. Ay napakalaking ano na ito, tulong na sa kanila. Because ang mga benefits pala nito, it fights bacteria and fungus, relieves inflammation. Biro mo kung may mga inflammation kayo sa katawan, nare-relieve po yun. Relaxes the mind and the body. Kaya yung aroma po nito, pag inyo pong naamoy ay talagang, ewan ko lang talagang napakabango. Makakalma po kayo. Makakita na po ba kayong tao na talagang balisa? Pero kung nakaamoy siya ng ganito, nakakalma siya. Sabi dito relaxes the mind and the body. Stimulates the immune system. So pinalalakas pa nito ang immune system. Promotes hair growth. Yan. Promotes hair growth. So, yung gusto magpa-long hair, no? Pwede ito. Relieves insomnia. So, hindi makatulog. Sino ba sa atin nahihirapang makatulog, no? Sa gabi. Ito pala ay napakalaking bagay. It relieves constipation. Kung hindi ka makadumi na maayos, it relieves constipation. Ito pa ang isa, yung paborito ng marami sa atin. No? Kaya nga nauuso na sa atin yung kung ano ang ginagawa sa sarili natin, pagpapaganda, kung anong pinapahid sa mukha. Huwag na po kayong gumawa ng mga ganyan. Bumili na lang po ka ng spikenard. No? Sabi dito, anti-aging. No? Kaso nga lang, napakamahal. Sinerch ko sa internet. Ganyan lamang na konti, ilang millimeter lamang. $67. Siguro 5 millimeter lang ata. Yung dami nyo is $67 na. Grabe, ganun pala kamahal nito. Kasi talagang ito ay napakamahal. Kaya po, yung mga kababayan po natin, lalo na pupunta ng Israel, naghahanap po ng ganito Kaso nga lang, pag bibili ka na ito, may mga peke po no? May mga peke, kaya kailangan malaman mo kung ano ba yung original nito, no? Baka yung nabili mo, ipika-cent oil lamang na nabili dito, nulugi ka pa, pumunta ka pa ng So, ganon. Napakamahal po kasi ito. So, sa ating pong buhay, kung ano po yung ginawa po ni Mary na He gave the best from her, ay ganun po ang gawin natin sa Panginoon. Amen. Pangalawa po, yung ginawa po ni Mary, this is the expression of her worship, no? The total humbleness, no? Pinakita niya dito yung total humbleness na, no? Sa pagbigay niya ng worship sa Panginoon, in-express niya yung anong bagay na maganda sa ating Panginoon, yung pinakita niya yung total humbleness niya. Sabi niya dito sa John chapter 12 verse 3, she poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her hair. Pero nyo, binuhusan niya na ng napakamahal na pabango yung paan ni Jesus. Ang pinamunas niya pa, hindi po kumuha siya ng mang pamunas, tualya o face towel. Ang pinamunas niya ang kanyang buhok. Ano po ang ibig sabihin nito sa pag-worship niya sa Panginoon? Yung total humbleness niya, ibinaba niya ang kanyang sarili. No? Wala man lang siyang pinakita na ni katiting na itinaas niya ang kanyang sarili sa kanyang buhay.
Pinakita niya na talagang kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay, walang silbi ang kanyang buhay. Ganun po ang nais ng Panginoon sa pag tayo po naglilingkod sa Panginoon, upang tayo po nag-worship sa Panginoon. Let us show to God that we are completely, absolutely, definitely nothing without Him. Kasi meron, minsan, naglilingkod lang sa Panginoon pero half-hearted. No? Itinataas pa yung sarili. Minsan, pinapaskil pa pangalan. Brad, pakilagay naman dyan yung pangalan ko na nag-donate ako ng ano. Brad, habang namimigay ako ng ano ha, medyo kunan mo ako ng picture ha, yung magandang anggulo ko ha. Yung ganun. Brad, ay kailangan, mag-ano tayo ng sound system kasi tutulong tayo sa mga tao eh. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. You are exalting yourself. Hindi ka nagiging humble sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, total humbleness, na hindi ang sarili natin may tataas, kundi siya. Hindi tayo nahihiya. I remember yung dito sa Luke chapter, somewhere in the book of Luke, also a woman who pour out a perfume sa ating Panginoon by breaking the jar at ibinuhos sa ulo ng Panginoon. Ang ginawa yung babae na yun, kasi siya ang babae na yun, very sinful yun eh. Habang si Jesus Christ andun doon sa bahay ng isang Pariseo na inimbitahan siya, no? At yung merong isang babae na makasalanan na pumasok doon at hindi na nahiya yung babae kahit na may mga Pariseo doon. Alam naman natin, mga Pariseo, matataas ang tingin sa kanilang mga sarili. At sila ay magaling mag-critic, magaling mamuna, no, ng mga pagkakamali ng ibang tao. Pero yung pagkakamali nila ay hindi nila makita. Ang ginawa niyong babae na yun, pinour out niya yung perfume na napag-ipunan niya, binuhos niya sa ng Panginoon, sa ulo, at lumuhod siya sa Panginoon, nagpakumbaba siya. Sabi ng mga Pariseo, sana naman malaman naman ni Jesucristo kung sino yung babae na lumapit sa kanya. Yun ay babae makasalanan. Sabi nga ng mga Bible scholar, yun ay isang prostitute. No? Pero alam niyo po ba, pinatawad ng Panginoon, natuwa ang Panginoon doon sa babae na yun at pinatawad niya. No? Biro nyo, ang mga tao, mga Pariseo, tinutulog siya. Pero ang Panginoon, dahil nagpakumbaba siya, ibinaba niya ang kanyang sarili. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinatawad siya sa lahat ng kanyang makasalanan. Alam niyo po ba, maraming mga tao na hindi kaya tayong patawarin sa ating pagkakamali. Hindi kayang kalimutan yung mga pagkakamali natin. No? Samantalang sila, akala mo naman, perfecto, nagkakamali rin sila. Pero si Jesucristo, once na lumapit tayo, anumang uri ng kasalanan natin, asin laki man yan ng malaking barko sa karagatan, asin lawak naman ng dagat, ang pag-ibig, kapatawaran ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba may marami mga tao na mas gusto pa yung kinikriticize tayo? Sino ba dito may makakilala mga tao na mahilig mag-critic nung pinupuna na lamang yung pagkakamali mo. Pero yung mabuting ginagawa mo ay hindi nakikita. Ang mga tao pong gano'n, mga manipulator po yun eh. Kasi they want you to submit to him or to her. Kaya that's why they always criticize you. Lagi na lamang ang mali ang nakikita sa'yo, pero yung mabuting ginagawa mo, hindi niya nakikita yon. Gusto niya kasi, ikaw ay sumuko sa kanya. Yung mga manipulator, ganun eh. And there are a lot of people just like that sa ating buhay. No? Pero ang Panginoon, hindi siya ganun. Pag lumapit ka sa Panginoon, anumang uri ng kasalanan, katulad itong babae sa nagbuhos sa kanya ng pabango sa kanyang ulo. No? Sa isang alabaster jar, ay kahit na makasalanan, pinandidirihan ng mga Pariseo o ng maraming tao sa kanilang komodidad, yung babae nito, ang ginawa ng Panginoon, pinatawad niya. Ganun po ang Panginoon sa atin. Kapatid, kaibigan, kung nakikita mo na ikaw ay nakagawa ng malaking kasalanan at walang mga tao naniniwala sa iyo, lagi mong tandaan, nandiyan dyan ang Panginoon na handa kanyang paniwalaan, tawarin sa iyong mga kasalanan.
Palakpakan po natin ating Panginoon. At number 3 po, the enlargement of her worship, no? Yung worship niya, makikita natin dito yung growth of trust. Lumago po sa pananampalataya, sa pagtitiwala, no? Si Mary sa ating Panginoon. Sabi nga dito, Mary, sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, Mary is sitting at his feet, listening. No? Meron po tatlong bagay na isi-share ako sa inyo. Paano po natin masasabi na ang worship ni Mary ay nagkaroon ng paglago, no? Paglago sa pagtitiwala sa Panginoon. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin, no? This is a true worship and expensive worship. Hindi lamang tayo nag-worship sa Panginoon na sa isang beses lamang, o sa isang araw lamang, o sa isang pagkakataon lamang. Ang nais ng Panginoon, sa maraming pagkakataon ng ating buhay, we continue to trust in Him. Sabi nga dito sa number 1, na nag-enlarge o nag-grow ang kanyang trust sa Panginoon, sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, no, mababasa natin dito, Mary is sitting at the feet of Jesus, listening. Ito po ang isa sa mga bagay na pagpupuri ng ni Mary sa ating Panginoon, na gusto ng ating Panginoon. Kailangan po sa atin po, we maintain our communication to God. Not only by mere talking, one-way communication, but also giving more time to God by talking to us, by listening to His Word. Paano ba? Pag tayo po nagpipray, let us always bring our Bible with us and read His Word. And by reading His Word, ito po ay nakikinig po tayo sa sinasabi niya. At once po tayo nakikinig, nag-grow po tayo sa pananampalataya, marami po tayo natutunan. At pag tayo nakikinig ng kanyang salita, ano po nangyayari sa atin? No? Maraming mga bagay na nagiging epekto sa atin. Lumalago tayo sa pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng tahimik na pag-iisip. Alam niyo po ba, sabi nga ng mga psychologists at saka psychiatrists, kaya po maraming tao po magulo po ang buhay, balisa, to the extent nagkakaroon ng depression. Kasi instead of listening sa magagandang bagay, sa mga negatibong bagay sila nakikinig. Pagbukas lamang ng radyo, masasamang balita na. Pag lumabas siya doon sa kanilang tahanan, ayan na, yung mga kapitbahay niya kung ano nagkwento sa kanya, ng mga negatibo. Pag bumili siya ng paborito niyang dyaryo, Philippine Star o Inquirer, imbis na magagandang balita, mga negatibo, na nilusob na naman tayo ng China, binuli na naman tayo, tumaas na naman ang presyo ng bilihin, tumaas na naman ang gasolina, buti na lamang e-trike ang gamit namin. So, yun. Kaya, anak, alagaan mo yung e-trike natin, ha? Hindi tayo apektado ng gasolina. So, makikita natin, mga sibuyas tumataas, pati sili. Kayong kapitbahay namin, galit na galit, no, yung tumaas yung presyo ng sili. Yung sili niya, pipitasin niya na, nawala. Inunahan siya ng mga kapitbahay niya. So marami mga negatibo siya na Kaya nagiging mainitin ang ulo niya. Nagiging balisa siya. Alam niyo po ba, ang bagay na malaking epekto po sa ugali o sa buhay ng tao, yung mga bagay na pinapasok niya sa kanyang isipan. Pero kung ang isang tao ay lagi nagbabasa, he has more time to read the Word of God. Alam niyo po ba, kakalma po yung isipan ng tao kasi puro magagandang balita yung niya eh. Magagandang mga mensahe naririnig niya eh. Kaya imbis na lalo na ito, social media. Alam mo pala na, hindi ko naman sinasabi ang social media ay hindi mabuti, no? Maganda rin naman yan, pero maraming mga negatibo sa social media. Diba? Minsan pag nagbukas tayo ng social media, schedule ng natin ngayon, ng Bible study natin ngayon, nagbukas ka ng Facebook mo. Naku, nakalimutan mo na kasi kung ano na ini-scroll mo, minsan may nagsisend ng video doon, nagsisend ng message, kung ano naman, mga walang katuturan.
hindi naman makakatulong para maging kalmado ka, lumago ka sa pananampalataya at magtiwala ka sa Panginoon, pinadudumi lamang ang iyong isipan. Kaya makikita natin, lalo na sa mga kabataan ngayon, marami na ngayon mga kabataan, sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 3, wala nang paggalang sa magulang. Sumasagot na. Wala nang self-control. Hindi lamang kabataan, kundi marami mga tao wala nang self-control. Arrogant. Because of the effect of the social media. Diba? Minsan, pag basa ka ng Facebook, meron pa nagpo-post ng yung sama ng loob niya. Sa totoo lang po, huwag po kayo magpo-post ng sama ng loob. Kasi it only reflects your personality. At pagpipiestahan po kayo nun. So, yun po. Ingatan po natin kung ano po yung pumapasok po sa ating isipan. No? Kung ano po yung pinapakain natin sa ating isipan, ayun po ang humuhubog sa pagkatao natin. Tandaan po natin yun. Pag ang isang tao, kahit anong tinu niya, pag siya ay napasama doon sa mga barkada niya, na mga baliko, lasinggero, adik, o walang panahon sa magagandang bagay, no? Imbis na mag-aaral, naglalakwat siya, kahit anong tinunyong bata na yon, kung sinong kasama niya, magiging ganun na rin siya. May kasabihan nga, tell me your friends are, and I will tell you who you are. Totoo po yun, kung sinong kasama mo. Kaya po kaming, kagabi po, nagsisharing po kami nila Brother Randy, nila Brother Hill, nila Alex, nila Brother Manuel. Sabi nga namin, nakakatuwa, no? Dahil talagang pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Kasi tayo, nagpapalakasan tayo. Nagpapalakasan tayo pananampalataya natin sa Panginoon. Pero kung isipin nyo na lamang kung ang kasama natin, yung mga dati natin kasama sa buhay, magiging ganito ba ang buhay natin? Siguro ang gulo ng buhay natin, no? Kaya nga po, yung po na mga napaganda, huwag nyo pong kakalimutan po yung fellowship. Kaya we always encourage you. Na wag, kung may, wala namang problema na pumunta ka sa mga kaibigan mo. Wala namang panahon, wala namang masama na mag-aral ka, kasama yung mga classmate mo, kasama yung mga trabaho mo, pero you must always give time to be at fellowship with your brothers and sisters. Kasi sa pamamagitan naman ito, ay lalago ka sa pananampalataya at malaking maitutulong ito sa iyo. At ikaw rin mismo ay makakatulong ka rin sa kanila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At isa pa pong, next slide please. Isa po pong paano po nag-grow po ang trust ni Mary sa ating Panginoon. Sa John chapter 11 verse 28 to 32, no? Kung babasahin natin. It tells about Mary runs to Jesus and bows at His feet in supplication. Dito po makikita po natin si Mary po. Dahil po sa kanyang paglago sa ating Panginoon. No? Yung kung ano pinapapakinggan niya sa Panginoon na trust in me. Magtiwala ka sa akin sa anumang sitwasyon ng iyong buhay. During this time, ay alam po natin, yung kanyang kapatid na si Lazarus ay namatay. So, ang ginawa niya, nabalitaan niya na si Jesucristo ay papunta sa kanilang tahanan, ay agad-agad siyang tumakbo. No? Sinalubong niya si Jesucristo at lumuhod siya. At sinabi niya yung kabigatan, yung problema naranasan nila. Alam niyo po ba, sa isa pong paglago, sinyalis na paglago natin sa ating Panginoon, is that we have always time to pray to God. To say kung ano yung nararanasan natin. Ayun po ang gusto ng Panginoon eh. If you really trust God, kailangan po matuto po tayo lumapit sa Kanya. Anong nangyayari po sa atin? Minamabuti pa natin lumapit sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Inuuna po natin. There's nothing wrong about that. No? Pero lagi natin unahin ng Panginoon, lapitan natin at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, may problema po ako. Panginoon, kailangan ko po ito. Panginoon, may sakit po ang kapaanak ko. Panginoon, wala na po akong pambayad sa mga pinagkakautangan ko. Panginoon, paano makakapag-aaral yung aking anak?
Panginoon, bukas wala na akong trabaho, matiterminate ako. Panginoon, yung asawa ko, iniwan ako. Marami mga bagay, ang nais ng Panginoon, lumuhod tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, and that is a sign of trust in God. Kung talaga nagtitiwala ka sa Panginoon, huwag ka magdalawang isip. Huwag kang magdalawang isip na lumapit sa Kanya, ba't agad-agad kang lumapit sa Kanya? Just like Mary, kung anong ginawa niya, yung alam niya pa lamang na papunta si Jesucristo doon sa kanilang tahanan, inunahan niya ng Panginoon. No? Lumabas siya sa kanilang tahanan, tumakbo siya, sinalubong niya si Jesus Christ, at naglumuhod siya at sinabi niya ang kanilang problema. Ganun po ang nais ng Panginoon. On how we could show to God that we have the worship na nag-enlarge o nag-grow sa pagtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ating Panginoon. Next slide, please. At isa pa pong bagay na kung saan makikita natin na lumago siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa John chapter 12, verse 1 to 12, no? Dito po, she offered her worship to Him because of what He means to her. No, bumalik po tayo dun sa nabasa nating unang-una po, sa pinaka-text po natin. Makikita po natin na si Mary po, no, ay nag-offer siya ng worship. He poured out a precious and a very expensive perfume sa ating Panginoon. And secondly, He uses her hair to wipe those oil doon sa paa ni Jesus Christ. And ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, she offered her worship to Him because of what He means to her. Pinapakita niya lamang sa ating Panginoon na napakahalagaan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kapatid, kaibigan, tinuturing mo ba napakahalagaan ng Panginoon sa iyong buhay? O mas mahalaga yung pera mo? O mas mahalaga yung negosyo mo, mas mahalaga yung trabaho mo, mas mahalaga yung kaibigan mo, mas mahalaga kung ano yung mga material possession na sa iyo kaysa sa Panginoon. Kapatid, you ask yourself. At kung mas mahalaga itong mga bagay na ito, there is something wrong with you. At huwag ka na magtaka bakit marami mga bagay na kung sa hinihiling ka sa Panginoon, pitila ba, hindi ka sinasagot. Bakit? Hindi naman mahalaga sa iyong Panginoon. At kadalasan, lumalapit lamang tayo sa Panginoon pag tayo plakda na, gumagapang na tayo, hindi na tayo makakilos. Ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin yun. Simula pa lamang na nandiyan yung problema sa atin, o kahit na wala pa lang tayong problema, nandutunan, pinapahalagahan na natin, Panginoon. And that is kind of worship na pinakita ni Mary. Now without God, she is completely, absolutely, definitely nothing without God. Kung masasabi lamang natin sa Panginoon yung aaminin lamang natin sa Panginoon, Panginoon, sa totoo lang talaga, wala naman talaga akong magagawa kung wala kayo. Kaya kailangan kita sa buhay ko. Lahat ng mga bagay na natamo ko sa buhay na ito, wala naman to eh. Lahat naman to galing sa iyo eh. Negosyo ko, trabaho ko, promotion ko. Nakapag-aaral ako, yung mga anak ko nasa mabuting kalagayan. Mga professional na nakapatapos ng pag-aaral. Wala naman to Panginoon kung wala ka eh. Hindi naman dahil sa akin eh. Dahil to sa iyo. Pag ganun po tayo sa Panginoon, lalo po tayo i-bless ng Panginoon. Just like what Mary did. She shows sa ating Panginoon, pinakita niya, Panginoon, wala naman talaga ako eh. Kaya ito napakahalagang bagay sa akin na napag-ipunan ko for many years. Pinaghirapan ko, inipon-ipon ko pa konti-konti. Mabili ko lamang itong pabango na ito para sa iyo. Eh ginawa ko dahil pinapakita ko lamang sa iyo na wala naman talaga ako kung wala ka. Can you say it to God? Ayun po yung hinahanap po ng Panginoon sa atin.
At pag ayan po ay nasa puso po natin, ganun po sinasabi natin sa ating Panginoon, makikita niyo po, there will be miracle na mangyayari po sa buhay po ninyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Next slide, please. Dumako po tayo sa conclusion natin. This verse is one of the important or greatest verses in the Bible. The greatest commandment of God. Sa Matthew chapter 22, verse 34 to 38, dito po tayo magtatapos. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together, one of them an expert in the law. No? Expert of the law, no? Pharisees and Sadducees, no? Nag-combine sila at tinanong nila si Jesus Christ. Tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano ba ang pinakamataas, pinakamatayog, pinakamahalagang commandment ng Diyos? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment of God. Alam niyo po ba, kung tayo po ay nagtatanong, Panginoon, ano ba ang uunahin kong bagay na pagsunod sa iyo? Ito lamang pong verse na ipakita po natin. Alam niyo po ba, nakakalungkot po. It is easy for us to say this word, to read this word. But tanungin natin ang ating sarili. Ito bang salita na ito, praise God. Ito bang salita ito ay mismong nakatanim sa aking puso? Na mahal ko ang aking Panginoon na buong puso't kaluluwa. Nakakalungkot. Marami sa atin, pagpaalala lamang ng Panginoon, nalimutan ng Diyos. Naalala ko, pero mga Kristiyano, lalo na yun, umatin pa ako dati doon sa ibang church. Merong isang kapatiran doon, lumapit sa amin. Sabi, humingi siya ng panalangin na magkaroon siya ng trabaho. Kasi matagal na siya, walang trabaho, nahihirapan siya. Then we prayed for him. At hindi nagtagal, nagkaroon siya ng magandang trabaho. Sinabi niya, mahal niya ang Panginoon, buong puso't kaluluwa. Pero after na magkaroon siya ng trabaho, pinagpala siya ng Panginoon. Hindi na namin siya makita. Maraming mga Kristiyano, after na ibinigay na ng Panginoon yung panalangin nila na lagi na nilang niluluhod, iniiyak. Then after na may bigay sa kanila ng Panginoon, hindi mo na makita. Niimbitahan mo umattend ng fellowship, hindi mo na makita. Hindi ka man lang mabate. No? Wala na raw siyang time. Pati linggo ay pinapasok niya na rin. Dumating ang araw, nawalan siya ng trabaho. Yung umiiyak siya sa Panginoon. Sisisi siya. Pinalo siya ng Diyos. Pero alam niyo po ba, ang Diyos napakabuti. Maawain eh. Alam niyo po ba, binigyan uli siya ng trabaho. Pero yung nabigyan na siya ng trabaho, na-realize niya yung pagkakamali niya. Kaya ngayon, lagi na siyang umattend rin ng fellowship. Kapatid, kaibigan ko, ikaw pinagpala ng Panginoon. Huwag mo nga kalimutan ng Diyos. Kasi lahat naman ng bagay, sabi nga sa Book of Deuteronomy, lahat ng bagay na sa atin ay galing sa Diyos. Yung talino mo, lakas mo, huwag mo sabihin na dahil ako umasenso sa buhay, dahil magaling ako, matalino ako, nakapag-aaral ako, malakas ako, marami akong kakilala. Kapatid, kaibigan, sa isang pitik lang ng Panginoon, mawawala lahat sa yun. Matalino ka, madapa ka, matalisod ka, maumpog yung ulo mo. Saan na ako?
Sino ka? Hindi mo nakilala yung misis mo, pati mga anak mo. Kapatid, pwede mangyari yun sa'yo. Pinagmamalaki mo. Pinagmamalaki mo, malakas ka dahil matalento ka. Ha? Sa isang iglap lamang yon, ayaw burahin ng Panginoon lahat na nalalaman mo. Lahat ng kakayanan mo. Huwag mong sasabihin na umasenso ka sa buhay dahil magaling ka, matalino ka. Kayang burahin ng Panginoon lahat yun sa'yo. Kapatid, kaibigan, huwag na natin po hintayin na mangyari sa atin yun. Mahalin po natin ang Panginoon ng buong puso't kaluluwa. Palakpakan po natin ating Panginoon. At isa rin po na pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Next slide, please. Sa Matthew chapter 25, verse 34 to 40. Sabi dito, then the king will say to those in his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Ito po yung mga taong po pinagpala po ng Panginoon, pinapasok na po doon sa kaharian niya. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, where did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king replied, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Kapatid, kaibigan, kung gusto mong matuwa sa Panginoon sa iyo, maglingkod ka sa Panginoon, hindi naman kailangan na, kailangan ako, katulad ako ni Brother Raul, kailangan ako tumatayo. Kailangan ako, magkaroon rin ako ni Sister Angie na magandang boses para makakanta ako. Hindi yan, siguro kailangan katulad ako ni Japet na magaling sa pagigitara. Hindi po ganun. Tumulong lamang kayo sa mga tao na nangangailangan. No? Sapat na yun. Na matutuwa sa iyo ang Panginoon na isang uri ng paglilingkod na ang resulta nyon dahil sa ginagawa nyo, kabilang kayo na makakapunta sa langit. Purihin po Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon. Many of people and Christians are thinking about the rapture of the church. Just like what is happening today in the Middle East, in Israel. As we all know, that Israel is undergoing a big war against Palestinians, no? Against not only Palestinians but Arab nations. No? And then many of the Christians think that rapture is getting nearer. Kapatid, kaibigan, kung maging sinyalis man yun na malapit na ang rapture o hindi, huwag po tayong kakabahan. Huwag po tayong kakabahan na baka hindi tayo mapabilang sa rapture of the church. Once you love the Lord, our God, with all your heart, with all your mind, with all your soul, wala kang dapat ikatakot. Pagka nga nagsisharing ng mga magkakapatid, mga kapatiran natin sa church, mga mens. Ayun po yung napapag-share namin tungkol po sa rapture. Then sabi nga namin na hindi nga kami kinakabahan dahil ang isang pruweba na ikaw ay mapapabilang makakapunta sa rapture of the church is that you serve the Lord with all your heart, with all your soul. Mahalaga doon, sinuko muna ang iyong buhay sa ating Panginoon. Kapatid, kaibigan, especially those who are watching today sa ating Facebook. If you are afraid kung ano mangyayari sa panahon ngayon, isip mo minsan na darating ng Panginoon. Kapatid, wala kang dapat ikakaba, katakot. Ang mahalaga, once you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior,
kabilang ka doon sa kaharian ng Panginoon. Sabi nga sa Book of John, na ang ating Panginoon came here to this world not to condemn us, but to save us through our Lord Jesus Christ. Kuyo lamang tatanggapin ang ating Panginoon bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. Bilang ka sa kaharian ng Diyos. And to give you a brief history about Israel, why Israel is fighting for their survival. Many of the people in the world na sinasabi nila ang Israel ay sila po yun ang agaw ng lupain sa Palestine. Kung mabasahin niyo po yung history, malalaman nyo, yung mga Palestine pala, yung mga Arabo nito, sila po ang nang-agaw ng lupain ng Israel. If you read the book of Genesis, kay Abraham po, pinangakuan po si Abraham na magiging isang nasyon. At yung land of Canaan, na ngayon yung Palestine, ay ibibigay ng Panginoon sa kanila. Sa kanila talaga yon, para sa kanila yon. Malaki yan eh, hindi lamang yung area na ngayon na maliit lang eh. Mas malaki pa ngayong, ano ba kalaki ang Israel? Ang Israel po para pong, 1/5 of Luzon. Parang ganun yan, 1/5 of Luzon. Kung ipabase naman natin sa lugar sa United States, parang New Jersey lang po yan. So napakaliit. Ang nangyayari po dyan, dahil po ang Israel po ay pinangakuan ng lupa ng Panginoon dito sa Palestine. Na ayun po ang promise ng Panginoon doon sa mga Hudyo. Ito namang, ang kalaban ng Panginoon, yung Diablo, ay nais niyang wasakin at hindi matuloy ang Israel magkaroon ng lupa. Kaya po sa history po ng Israel po, marami po mga nasyon na sumakop sa kanila, no? Sinakop yan ng una-una yung mga Babylon. Basahin na sa Bible. Pagkatapos sinakop ng Babylon, winasak ang Israel, no? Pinagkalat sila. Sinakop ng Persia. Pagkatapos ng Persia, sinakop ng Greek. Pagkatapos ng sinakop ng Greek, sinakop ng Rome. Yung Rome po ang ginawa nila para po hindi na po buo yung Israel, no? Sinakop nila itong yung Israel, no? At ang ginawa nila, pinatira nila yung mga Palestine. Yung mga Palestine po, yan po yung mga Philistine na kalaban po ng mga Israel. Yung kalaban po ni Samson, no? Mga Philistine po yan eh. Pinangalanan lang nila Palestine, pero mga Philistine po yan. Na ang sabi nga ng Panginoon, kailangan lahat yan patayin nyo. Hindi ang ginawa ng Israel, hindi nila pinatay yun. So para hindi mabuo ang Israel, no? Hindi matupad yung pangako ng Panginoon doon, ginamit ang Rome. Winasak nila ang Israel, ang Jerusalem, pinatira nila ngayon ng mga Palestine, yung mga Philistine, yung mga number 1 na kalaban ng Israel. At in-scatter nila ang mga Hudyo sa iba-ibang daigdig. Iba ginawang alipin, iba na, kaya nag-scatter na sila eh. Hanggang nangyari yung Israel na ngayon, naging minority na ngayon yung mga Hudyo. Ang nakatira doon ng majority, yung mga Palestine na ngayon. Kasi in-scatter na sila sa iba-ibang bansa eh. Pero may ginamit ng Panginoon. No? May ginamit ng Panginoon sa isang tao sa UK na kung saan ayun ginamit para mabuo uli ang Israel. Kinuha sila sa iba-ibang bansa after World War II, di ba? Pinagpapatay sila. Talaga inuubos sila, pinagpapatay sila eh. At ang ginawa ng UK, binuo uli sila. Kasi ang huling-huling sumakop sa Israel, yung UK, United Kingdom, British Empire ang huling-huling sumakop. At bago ang British Empire, yung Ottoman Empire, yung Turkey, ang sumakop nyon, bago ang British Empire. Ngayon, makikita natin ngayon, nagbalikan ngayon yung mga Israel doon yung mga Hudyo doon sa Israel. Kasi lugar talaga nila yun eh. Ayun talaga lugar na hindi sila nang-aagaw ng lugar, kundi yung ibang lahi ang nang-aagaw sa kanila. Gusto lamang nila may balik yun. Kung tutusin nga, napakalawak nga ng bayan ng Israel eh. Yung lupa nilang pinangako ng Panginoon eh. Yung nakikita lang natin maliit ngayon, siguro 1/10 lamang yun ng pinakapangako ng Panginoon sa kanilang lugar. Malaki talaga sa kanila. Kaya ngayon, ang ginagawa ng mga Arab ngayon, they trying to destroy Israel. They trying to destroy Israel. Ayaw mabuo nila kasi ginagamit sila ng Diablo. Ayaw ng Diablo
na mangyari mabuong Israel. Kasi doon mangyayari ang pagdating ng Panginoon, doon niya bubuuin yung kaharian ng Panginoon sa land of Israel. So that is only giving you a little history and feedback about Israel. Kaya ang Israel po ay lagi po natin isama po natin sa Panginoon. Sabi po sa book of Genesis, those who bless Israel, I will bless. And those who curse Israel, I will curse. Sabi nga sa ibang version, those who fight Israel, I will fight. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. If we love God with all our heart, with all our mind, sumunod po tayo sa sinasabi po ng Panginoon. Let us help other people. Let us always pray to God. Let us worship Him in spirit. Kaya sa oras po ito, tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Kapatid, kaibigan, sa buhay po natin, God has given us time to serve Him, time to help other people. God has gave us talent, wherein our talent, our knowledge, our skills were given by God to us to share those talent and skills to others. God has given us material possession, not to be selfish, but those material possessions that we have right now ay to share to others. Daluyan lamang tayo kung ano yung nasa atin. Hindi naman talaga sa atin. Steward lamang tayo, kapatid. Let us always remember that we are merely steward. Kung ano yung nasa atin, even the material possession, pinagkatiwala yan sa ating Panginoon, hindi para sa akin lamang, sa atin lamang. Akin lang to, akin lang to. Pinaghirapan ko ito para sa pamilya ko lamang to. Akin to. Bahala kayo. Pinagsikapan ko ito, magsumikap kayo. No. Binigay po yan ng Panginoon sa atin para to share dun sa nangangailangan. If you want to be blessed by God, if you want to be included in heaven, in the kingdom of God, you must share what you have. You must open yourself to help other people. Ayun lamang paraan na malulugod ang Panginoon sa iyo. Before we pray, let us sing this one worship song sa ating Panginoon. Let us meditate this song. Kapatid, kantahin po natin ang gagaling sa ating puso. Huwag niyo isipin yung katabi niyo. Isipin niyo lamang, Panginoon, na kinakanta niyo ito para sa Panginoon. Kinakausap niyo siya. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, into your hands, oh God, we commit again. Wherever you go, the tears. Yes, Lord God. Sa hirap, sa ginhawa, maglilingkod po kami sa iyo. Kahit po kami nasasaktan, In all of
Hindi mo kami nabibigyan. Praise Your promises I will never. Yes, Lord, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I see. The reason that I see. Jesus, I believe. Hallelujah, Lord. Lord, we surrender our lives to you, Lord God. to you. You're the reason that I live, the reason that I live, with all I am. I worship you. Will Let us worship our God. Oh, shikalalabay. I will walk Yes, we will worship you, Lord God. you. I will walk Yes, Lord. So, Lord God, marami kang pagkukulang sa iyo. I will worship. I will worship. Yes, Lord God, we worship you, Lord God. Yes, I will worship you, Lord God. Oh, yes, I will worship you, Lord. Yes. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live, with all I am. Let us pray. Let the music continue to play. Panginoon, napakabuti mo, Lord God. Panginoon, ang dami po namin pagkakamali, pagkakasala sa iyo, pagkukulang. Pero Lord God, minahal mo pa rin kami, Lord Jesus Christ. Hindi na namin nga mabilang sa kamay namin kung ilang beses kami nagkakamali, nagkakasala sa iyo. Wala na kaming panahon sa iyo, Lord God. Pero Lord God, still you love us. You forgive us from all our sins. Panginoon, let us be like Mary, who gave you the high price of worship. She gave the best for you, Lord God. She humbled herself. She showed your word to her. Kaya nga, Lord God, yung sinabi mo sa Matthew, we must love God with all your heart, with all your soul, with all our mind. Magawa po namin, Lord God, yun. And by following your word, your commandment, which is the first and greatest commandment, we know when we believe, matutuwa ka, Lord God, sa amin, Lord God. And you will bless us more, Lord God. Sa oras na ito,
mga tao na wala pa ang Panginoon sa kanilang puso. Hindi pa nila tinatanggap ang ating Panginoon bilang kanilang Diyos at sariling tagapagligtas. Nais mo mabago ang iyong buhay, nahihirapan ka na ba? Paulit-ulit na lang yung problema mo, parang ang gulo ng buhay mo. Kapatid, isa lamang masasabi ko sa'yo. Kung gusto mo mabago ang buhay mo, accept our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16 to 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. For God sent His Son to this world, not to condemn the world, but to save us through Him. Manalangin po tayo. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Ama ko, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan na aking nagawa sa aking buhay. Panginoon, ikaw na po ang manguna, masunod sa aking buhay. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, once yung pinanalangin mo, ang simpleng panalangin na yun, sa oras na ito, meron ka ng assurance ng buhay na walang hanggan at pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kapatid, kaibigan, anuman ang inyong mga panalangin sa oras na ito, kaya kayo pumunta sa church na ito, meron ba kayong mga dalangin? Sabihin nyo lamang sa Panginoon, nandirito ang Panginoon sa atin. Inihintay niya lamang yung sasambitin natin. Alam niyo po ba, tutugunin po ng Panginoon yung mga panalangin nyo. Huwag po kayo mahiya, huwag po kayo magdalawang isip, huwag nyo manapansinin yung mga katabi nyo. Sa oras na ito, I challenge you to say your prayer to God. Just like Mary. Tumakbo siya sa ating Panginoon Jesus at lumuhod siya at sinabi niya kanyang problema. Pinakinggan siya ng ating Panginoon. Tumakbo ka sa Panginoon ngayon sa oras na ito. Lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo yung kabigatan sa oras na ito. Tutugunin ng Panginoon o ano may panalangin mo. Sa oras na ito, let us bow down our head and pray to God while music is playing. Let us pray. Father, in the name of Jesus, narinig mo po, Lord God, ang mga panalangin ng iyong mga anak. We believe and trust in you na pinakinggan mo ang kanilang mga panalangin at sinagot mo na ang kanilang panalangin. Ito man ay panalangin sa pangangailangan ng kagalingan sa sakit, Lord God. Panginoon, sa kanila at kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin, pinagaling mo na kanilang karamdaman at karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Panalangin, pangangailangan ng salapi. Panginoon, isusupply mo ang kanilang pangangailangan, Lord God. Panginoon, naniniwala po kami, Lord God, sa iyo. You will supply all their needs, Panginoon. Pangangailangan na maayos ang relasyon nila sa kanilang kapwa. Panginoon, naniniwala po kami, Lord God, inayos mo na yung relasyon nila sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang kapwa, Lord God. Panginoon, pagkakaroon ng magandang trabaho, maayos na trabaho, Panginoon, naniniwala po kami, tinugong mo na rin, Lord God, yun. Panginoon, anumang babayarin na dapat nilang bayaran, Lord God,
Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God, even yung mga pambayad sa tuition, naniniwala po kami, Lord God, tinugon mo na. O namang uri ng pangangailangan, Lord God. Lord, we believe and trust you, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Lord, sa oras na ito, lahat ng panalangin namin at ang aming buhay ay patuloy na pinagkakatiwala namin, Lord God, sa iyo. Ito pong aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.